Okay. Ayan, at last, paiimbestigahan na ni President Bongbong Marcos itong 6 billion, 6 billion, noon pa ito time ni former President Rodrigo Roa Duterte. Mas malaki pa siguro diyan nakuha dito sa Marcos administration. Kasi sa insertions lang ni Chis Escudero, sa insertions lang na 142.7 billion insertions, ay 3 billion na napunta kay Bongo. Puwera pa yan sa estimated 10 to 15 billion na pork barrel funds, na regular funds ng lahat ng senador. Lahat ng senador at kongresista from 5 to 10 billion each. So out of this, meron nang nakitaan ebidensya ni former Senator Antonio Trillanes na doon pa sa panahon ni Duterte, nakakuha na ng tatay at kapatid, half-brother ni Bongo sa dalawang construction company nila, meron na nakuha 6.6 billion. So, nakakatuwa kasi kahapon, todo tanggi pa si Bongo na wala daw talaga siya involvement sa mga pag-identify ng mga projects, pag-insert, wala daw siya nakilala ng mga contractor, ganun. Pero yung pala, tatay niya mismo ang contractor. hindi na niya kailangan makilala pa ng ibang contractor. Tatay na niya mismo. Okay, bago tayo, before we play itong anunsyo ni Claire Castro that that the president has ordered will order an investigation dito sa pamilya ni Bongo, flood control, and other projects ni Senator Bongo. Ito na siguro ang resback ni presidente sa mga bumoto to kill the impeachment. Isa-isa na sila. Kanila ni-report natin mga project ng mga Villanueva. Ngayon naman project ni Bongo. And then earlier we reported mga project ni Chis Escudero. So kahit paano nawawalan na rin tulog ang mga yan. Hindi nila alam kung may political will ba si presidente para ipangalanan sila or wala. Malay nila. May galit na si presidente ngayon. Gusto na niya mag-iwan ng magandang legacy na sa administrasyon niya, napakulong niya ng mga ilang senator at congressmen. Malay natin. Dalawa lang mangyari yan. Either maduwag ang presidente at matakot at magtago sa palda ni First Lady Lisa Araneta Marcos, or lumaban siya as a president should, as a Marcos should, anak ni Ferdinand Marcos Sr. Dalawa lang yan, dalawa lang pwede mangyari dyan. Pero ngayon, ang maganda, iimbestigahan na nila si Bongo. So ang konteksto nito ay as early as July 2021, naglabas na ng expose si former Senator Ping Lacson kung saan sabi niya 6.6 billion kontrata ng gobyerno were awarded to the companies of relatives, close relatives of Bongo. Sa blog niya, sabi ni Trillanes that Go's father and half-brother amassed billions worth of projects in Davao region alone despite having a B license. So ang license nila para gumawa ng mga bagong, mga maliliit na project, pero nakuha na nila ng 6 billion contract. 6.6 billion. Sabi niya, under the 1987 Constitution and Republic Act 7080, or more commonly known as the Plunder Law, the President, Vice President, and members of the Cabinet and their deputies or assistants are barred from participating in any government contracts. So pwede pala kasuhan, hindi lang anti-graft, kundi plunder cases kay Bongo. At ginawa naman ito ni Ping Lacson. Pero maganda sana kung gagawin ng Marcos administration mismo. Nag-file na ito ni Ping Lacson last year. Sabi ni Ping na-file na pala ito ni Senator Trillanes, hindi si Ping Lacson, si Senator Trillanes last year pa, itong plunder at graft complaint. Anti-graft lang ata, anti-graft. Hi, my name is Alexander Bondar and I'm the Vice President of SEO and Content at TradingView. Today is a special
Sabi ni Trillanes, kung matatandaan nyo, bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang ginagawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At sabi niya, dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen ginawa? Plunder. Plunder ata ang pinahil niya ni Trillanes. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon para makuha ang mga kontrata. At sabi niya, siyempre, nagawa ito ni Bongo in connivance with an obvious consent of former President Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Yan. So, sa citing records from the Department of Trade and Industry, sabi ni Trillanes, karamihan ng mga projects sa Davao were awarded to 2 contractors, the CLTG Builders and Alfredo Builders and Supply. CLTG stands for Christopher Lawrence Tesoro Go. So pangalan mismo ni Go ang nakalagay dito sa company nila at company ng construction company. It is owned by his father, Desiderio Go. At yung Alfredo Builders and Supply is owned by Alfredo Amero Go, the half-brother of Bongo. Sabi ni Trillanes, pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay abot sa 6.6 billion. Specifically, 1.5 billion nung mayor pa lang si Duterte sa Davao City, habang ang 5.1 billion worth of projects naman nakuha ni pamilya ni Bongo nung unang 2 taon pa lamang na pagka-presidente ni Duterte. So, kung unang taon pa lang ito, unang 2 taon, sa 6 na taon, baka maliit, mga 10 o 15 billion, 15 billion, from 10 to 15 billion siguro, or 20 billion even, nakuha ng mga kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Sabi niya, from March 25 to May 2018, wow, CLTG Builders got a total of 125 projects totaling 4.89 billion. Paano kaya nila magawa ito sa 1 o 2 taon? Baka hindi na natutulog yung mga construction workers dito. Pero hindi naman. Ang ginagawa nila ito, nakapangalan lang sa kanila, pinapasubcontract nila sa ibang kontraktor. Pero siyempre, sila kahit wala silang ginawa, mas malaki pa rin ang porsyento nila kumpara sa yung kontraktor na gumagawa talaga ng proyekto. Yan, grabe Grave. Yan Okay. Sabi pa ni Trillanes, that's aside from 3.2 billion worth of some 27 projects CLTG got in 2017. Wow. Grabe. Tiba. Kaya ito si Menchu nagagalit na at nagpadala ng suporta from Japan. Sabi niya, sige Bat, suportahan kita. Baka papatayin ka ng mga kontraktor at senator at congressman. Sabi ni Menchu, na-miss po namin kayo sa live stream while si Senator Ping was delivering his horrors of Bulacan. But we understand. Looking forward to Senator and Bat collab. Oo nga, naalala mo pala, no? Sinong ka-meeting natin? Sige na nga. Yun na nga. Katapos naman, nagmerienda tayo sa mga bata. Kaya medyo out muna tayo kahapon. Use code PANDA100 and get 100 pesos off. Taste good deals from Shakey's Pizza. Pizza Hut. Binisita natin yung anak natin na nasa UP Law at kainan doon. Okay, at citing Commission on Audit, so may kwan talaga si Ping, may resibo talaga Hindi pala nakalimutan ni Menchu yung sinabi natin noon a few days ago or the other day sabi pa ni sana nga Menchu something good will happen in the country in the future. Something good sana naman.
At sabi pa ni Ping Lacson, citing Commission on Audit Records, Alfredo Builders na may-ari ng half-brother ni Bongo got 59 projects from June 2007 to July 2018 amounting to 1.7 billion. In 2018, it was awarded 23 projects amounting to 1.3 billion. At yung mga kontrata daw ito ay nakakahalaga ng 181.5 million, 140 million, 130 million, 108 million, 93 million. Wow, sabi niya talagang tiba talaga ito at talagang well documented ha. At sabi niya, kung titingnan natin ang mga kontrata nila with DPWH, mismong ang tatay ni Bongo na si Desiderio Go ang identified na contractor na siya pa rin ang nakapirma. Yun. Ganon rin sa Alfredo Builders. Yan. Ha? Okay. Ha? Okay. Yan. Ha? So, we are giving you this background para makita nyo kung ano, kasi hindi naman ito nabanggit kahapon ni Claire Castro yung detalye sa bakit paimbestigahan ito ni President Bongbong Marcos. So ito na po yung pahayag ni Claire Castro ukol dito sa Kwan. And I think she's not only referring to the projects ng tatay at kapatid ni Bongo, pati yung mga projects ngayon. Baka kasama rin siya dyan sa mga ghost projects. At least yung 3 projects niya na binalita ko sa inyo, yung mga mega clinics worth 15 million each, 15 to 20 million each. Pero ngayon, ginagawa na ng pugat ng mga kambing. Hindi functioning. Parang ginawa ng bodega ng mga medical equipment. Walang doktor, walang kuryente, walang tubig. So, yun, baka yun, isasama yun sa investigasyon. So, panoorin natin itong pahayag ni Undersecretary Claire Castro kahapon. The President called out St. Timothy Construction. Has a company reached out to the DPWH or OP? At ano po yung masasabi niyo sa sinasabing koneksyon ng ilang contractors sa ilang senators like Senator Bongo po? Una sa tanong ay tinanong po natin si Secretary Bonoan, hindi pa po nag-reach out ang St. Timothy. At patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo, paiimbestigahan naman po ito. Katulad ng sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso. Kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Follow-up question po. Ano ba? Pwera doon sa tatay at kapatid niya, meron rin siyang linkage sa kontraktor na nasama sa 15 paboritong kontraktor na nakakuha ng 100 billion flood control projects na karamihan siguro dito ay ghost project tulad nung in-expose ni Ping Lacson at tulad yung na kwan mismo na inspeksyonan mismo ni President Bongbong Marcos. Na walang timeline pero pinamamadali yung investigation. Can the palace assure that there will be a conclusion sa mga investigation or may maparurusahan before the president term ends? Yan po ang gagawin po ng Pangulo. Sa kanya pag-iimbestiga, kinakailangan po na may managot. At minanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Mahirap magturo lamang nang hindi mapapatunayan. Magsasayang lamang po ng oras. Kaya kinakailangan po ng Pangulo ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. Sunod, Tuesday New, DCWB. Hi ma'am, nasagot niyo na yung unang question ko kanina dun sa sumbong sa Pangulo. Ito na lang, for the public to know, may plano po ba ang palasyo na gawing long weekend? Kasi bukas po ay holiday, hindi daw po ba yan gagawing Friday? Medyo ibang topic na. Tingnan natin kung meron pa ibang. Office of the President. And does the palace support calls from lawmakers to release all travel records ng mga public officials? Kasi hinaman po ni VP Sara. Okay, iba na yan. So yan lang. So in relation to that in reaction doon sa speech ni President
ni Senator Ping Lacson kahapon sa expose niya, nag-react naman si Bongo. Kagaya rin kay Joel Villanueva. Shoutout Don Pulube. At ito ang sinabi ni Bongo. Ardon Sala, shoutout. Believe it or Bongo, not. Bongo daw to, si Bongo. Ito. Sige, drama. Live, kami reaction. For the record, wala po ako sa mundong ito. Meron akong negosyo ang aking pamilya. Pero minsan po ni Piso, hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak kahit nasa Malacanang kami noon. Hindi po Ni Piso daw. Kasi hindi naman, masyado naman maliit ang Piso. 6.6 billion nilapit. Pero Piso, hindi naman. Hindi naman makakagawa ng infra project ang Piso. So walang Piso, pero merong billion-billion. 6.6 billion. Yun sa time pa lang ni Duterte, ngayon kaya na meron siya 3 billion insertions courtesy of Senate President Jesus Escudero. Alam na this. Ay, bakit nawala yun? What happened? nakalapit. At isang naging kondisyon ko noon, mayor pa po si former President, former Mayor Duterte, na kung lalapit po ang aking kamag-anak, ay ako po ang mag-resign sa kanya. I observed delikadesa at yun lang po ang puhunan ko sa mundong ito, ang aking pangalan. At alam niyo naman po, uso po yung name dropping, yung ibang mga kamag-anak natin, yun pa ang nagpapa-VIP, yun pa ang nagpapa-importante. At sa kaya nga binasa ko muna sa inyo yung expose ni Ping Lacson kasi may record sa DTI, may record sa COA, may record sa DPWH. Tatay niya mismo nag-sign. Wala pa daw kwan. Meron daw katibayan, magre-resign siya. Mag-resign ka na. Katibayan na yun ni Ping Lacson eh. Public record na yun eh. Tagal ko na pong paninilbihan sa gobyerno, isa lang po ang may pagmamalaki ko. I observe delikadesa. Yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. I am a senator, a legislator, wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalo-lalo na po sa pag-identify at na makikinabang po ang aking pamilya. Ulitin ko po. Sipin mo yung construction company ay pangalan niya. Wesley Mateo, shout out. Pangalan niya ang ginagamit ng construction company. Christopher Lawrence Tesoro Go. Pangalan CLTG Builders. Christopher Lawrence Tesoro Go. CLTG. Although owned by his father, Desiderio Go. And yet, nakapangalan na siya sa construction company. May mukha pa siya para sabihin, wala siyang involvement sa mga projects ng company nakapangalan sa kanya. Sipin mo yan, gaano tayo kabobo, no? Gaano kababa ang tingin sa atin. Napakabobo na talaga natin lahat. Tayo mga Pilipino. Napakabobo na talaga na maniwala na ang kumpanya na kampangalan, siyempre nilagay pangalan niya para kahit sino mga taga-public works at sa mga bidding officers manginginig. Ano ba itong CLTG? Bakit malakas ito, Ikuha natin ito. Hindi natin ito bigyan ng project. Bigyan mo yan. Matanggal ka sa pwesto. Bakit? Ano bang CLTG? Christopher Lawrence Tesoro Go. Ay, ganun. Aba, grabe. Sige, ayusin mo na yung papeles bidding. Panalo na yan sa bidding. Bilisan mo. Forthwith. At ayaw ko yung forthwith ni Jesus Escudero. I-forthwith mo yung ginamit nila na forthwith para patayin yung impeachment. Ganon. Mabilis pa sa kidlat. Inapprove yung kontrata ng CLTG Builders. Kaya on purpose talaga ginamit ng tatay. Pwede naman yung tatay igawin pangalan niya, Desiderio Go. Pero hindi. Sir Bad, pero hindi. Ang ginamit, Christopher Go. Pangalan ni Senator Bongo. Putragis. Public Works, taga-COA, ay CLTG. Panalo na yan. Christopher Lawrence Tesoro Go. Saan ka pa? Christopher Lawrence, manginig ka na. Christopher Lawrence Tesoro Go. Builders, manginig ka na. Sipin mo yan. Tapos ngayon, kung magsalita, akala mo walang construction company na kapangalan sa kanya. Saan ka pa nakita? Meron ka ba nakita na Cheese Escudero Construction Company? O cheesy company, ganun. Wala eh. Siya lang eh. Pero kung mag-deny, tingnan mo. Kala mo nakakabilib. Wala po ako sa mundong ito. Meron na po negosyo ang aking pamilya. Pero minsan po ni Piso, hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak kahit nasa Malacanang kami noon. Hindi po sila nakakapit. At isang naging kondisyon ko noon,
Hindi daw nakakalapit. According to the senator whose construction company is Christopher Lawrence Tesoro Go, CLTG Builders. Tragis. Tell that to the Marines. Mayor pa po si former President, former Mayor Duterte, na kung lalapit po ang aking kamag-anak, ay ako po ang magre-resign sa kanya. I observe delikadesa at yun lang po ang puhunan ko sa mundong ito, ang aking pangalan. At alam niyo naman po, uso po yung name dropping, yung ibang mga kamag-anak natin, yun pang nagpapa-VIP, yun pang nagpapa-importante. At sa tinatagal-tagal ko na pong paninindihan sa gobyerno, isa lang po ang may pagmamalaki ko. I observe delikadesa, yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. I am a senator, a legislator, wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalo-lalo na po sa pag-identify at na makikinabang po ang aking pamilya. Ulitin ko po, for the record, wala po ako sa mundong ito. Meron na po negosyo ang aking pamilya, pero minsan po ni piso, hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak, kahit na nasa Malacanang kami noon, hindi po sila nakakalapit. At isang naging condition ko noon, Mayor pa po si former President, former Mayor Duterte, na kung lalapit po ang aking kamag-anak, ay ako po ang magre-resign sa kanya. I observe delikadesa at yun lang po ang puhunan ko sa mundong ito, ang aking pangalan. At alam niyo naman po, uso po yung name dropping, yung ibang mga kamag-anak natin, yun pang nagpapa-VIP, yun pang nagpapa-importante. At sa tinatagal-tagal ko na pong paninindihan sa gobyerno, isa lang po ang may pagmamalaki ko. I observe delikadesa, yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. I am a senator, a legislator, wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalo-lalo na po sa pag-identify at na makikinabang po ang aking pamilya. Ulitin ko po, for the record, wala po ako sa mundong ito, meron na po... Wala daw lumalapit sa kanya. Kasi siya ang lumalapit sa tatay niya. O tatay, na-approve na yung project mo ha? Okay na daw, sabi ni Digong. Kinisipin mo yan. Wala daw nakukuha sila na proyekto. Pero wala daw siyang kinalaman sa mga infra projects, pero may construction company na nakapangalan sa kanya, Christopher Lawrence Tesoro Go. Christopher Lawrence Tesoro Go. Talaga. Parang liit talaga ng tingin sa atin. Napakabobo na talaga natin. Ang tingin nila, napakabobo na talaga. Kawawa naman tayo, ang baba ng tingin sa atin. Ay. Okay, sige. Yan ang update dito. And before I end, gusto ko lang magpasalamat kay kaibigan natin. Salamat, Sir Bad. Thank you very much. Ayan. So, yan mga kabsat. Wesley Mateo, Brenda Bardon, and Time Prophecy. Marilyn Valencia, hugas kamay si Boy Drama. Sinabi mo pa, Marilyn, no? Merong post si Niolo na jersey si Bongo Go, Kaka City LG. May mukha pa na si Bongo. Alak na wala ka mo. O siya, mabasatkuan muna tayo, no? Yan lang muna ang mga subtopic natin kasi siyempre breakfast naman din tayo, mabasat, no? It's 9:30 na. Baka mamaya abutin na naman tayo ng lunch break, no? So ito yung pagbabalik live natin after 3 days na wala tayong live, mabasat. Pasensya na. Naging busy. Pero kahit papaano, yung buong 3 days naman nanonood tayo ng mga replay natin na mga live. So ginawa nating premiere. Kinatkat. Ngayon may dalawa tayong puputulin mamaya. May upload na naman ako. Kasi wala na ako ma-upload kaya kailangan ko na mag-live ulit. But anyway, maraming salamat po. Nakita natin yung itong ginagawa nila Bongo na wala daw siyang kinita yung pamilya niya kahit piso daw. Bilyon-bilyon naman pala. Nakapangalan pa sa kanya yung mismong kumpanya nila. Alak ng kabote. Tapos itong si Inday, nako po, kung ano nang lumalabas sa bunganga niya, di ba? No? Hindi natin maintindihan. Lutang ka ba? Ano ba? Ha? Nako po, lakas tama ka pa yata, 'di ba? Tapos yung isa, ano na yung isa? Yung isa. O basta yun na yun. So breakfast muna tayo. Again, maraming salamat mga kabsat. Again, shoutout po ulit Elican Del Carmen, Brenda Bardon, Aurelia, Wesley Mateo, Nilda Arceo, Marlene Valencia, Espinosa. Sino pa mga bagong pasok diyan? Ardon Zala Kabsat, ayan, Don Pulube, at sa lahat po ng mga nandyan. Again, maraming salamat po. Lunch break. Breakfast muna tayo, mabsat. Alright? So, thank you very much. Kita-kita tayo sa ating next live stream. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, Maestro Paulie, signing off. Paalam, bye-bye. Kita-kita tayo. Babawi ako. Marami akong kailangang bakwan naipon na topic na pwede nating pag-usapan po. Alright, maraming salamat po. Maestro Paulie, signing off. Bye-bye.